Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, ating tatalakayin ang buhay at karera ng isang kilalang lider sa politika at human rights advocate, si Aquilino Pimentel Jr. o mas kilala bilang Nene. Siya sa mga pinakarespetadong personalidad sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, lalo na sa kanyang papel bilang isang matapang na oposisyon laban sa diktadorya ni Ferdinand Marcos. Alamin natin ang kanyang pinagdaanan mula sa pagiging isang simpleng abogado hanggang sa pagiging isang haligi ng demokrasya sa ating bansa. Tara, simulan na natin. Ipinanganak si Nene Pimentel noong December 11, 1933 sa Claveria, Misamis Oriental. Nakapagtapos siya ng abogasya sa Xavier University noong 1959. Bilang isang batang abogado, agad niyang ipinakita ang kanyang malasakit sa kapakanan ng mahihirap at naaapi. Nagtatrabaho siya para sa National Secretariat for Social Action ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, na nagtulak sa kanya upang mas lalo pang lumalim ang kanyang advokasya para sa karapatang pantao at katarungan. Sumabak si Pimentel sa politika noong 1970 at naging prominenteng oposisyon laban sa pamahalaan ni Marcos. Noong 1980, naging alkalde siya ng Cagayan de Oro at agad na ipamalas ang kanyang kakayahan sa pamamahala. Ngunit hindi ito naging madali dahil sa kanyang pagtuligsa sa rehimen. Siya ay paulit-ulit na ikinulong, ngunit hindi ito ang naging hadlang upang ipagpatuloy ang kanyang laban para sa kalayaan at demokrasya. Kilala siya sa kanyang walang takot na paninindigan laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Matapos ang People Power Revolution noong 1986, kung saan naging isa siya sa mga pangunahing personalidad, tumakbo siya at nanalo bilang senador noong 1987. Sa kanyang unang termino, siya ay naging aktibong tagapagtaguyod ng mga batas na naglalayong palakasin ang lokal na pamahalaan at isulong ang karapatang pantao. Isa sa kanyang pinakamahalagang ambag ay ang Local Government Code of 1991 na nagbigay ng mas malaking kapangyarihan at autonomiya sa mga lokal na pamahalaan, isang hakbang na nagpapalawak ng demokrasya sa grassroots level. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hinarap din ni Pimentel ang mga hamon at kontrobersya. Naging Senate President siya noong 2000 hanggang 2001 sa panahon ng pag-aalsa laban sa Pangulong Joseph Estrada. Isa sa mga nagnanais na buksan ang kontrobersyal na second envelope sa impeachment trial ni Estrada, isang aksyon na nagdulot ng pagkakahati ng opinyon sa Senado at nagbibigay daan sa EDSA 2 na nagpabagsak kay Estrada. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling tapat si Pimentel sa kanyang mga prinsipyo. Noong kanyang huling mga taon sa Senado, siya ay kilala bilang isang matatag na tagapagtanggol ng karapatang pantao at demokrasya. Patuloy na pinapahayag ang kanyang oposisyon sa mga hakbang na sa tingin niya ay lumalabag sa mga prinsipyong ito. Pumanaw si Nene Pimentel noong October 20, 2019 sa edad na 85. Dahil sa komplikasyon ng lipoma at pneumonia, iniwan niya ang isang malalim na bakas sa kasaysayan ng Pilipinas bilang isang lider na hindi nag-aatubiling ipaglaban ang tama, kahit pa ito ay nangangahulugan ng pagharap sa mga makapangyarihan. Hanggang sa huli, kilala siya bilang ama ng Local Government Code at isang tunay na bayani ng demokrasya. At dyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay ni Nene Pimentel. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa bayan ay nagsilbing inspirasyon sa marami, at ang kanyang mga ambag sa politika at karapatang pantao ay mananatili sa kasaysayan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para sa iba pang makabuluhang talakayan. Hanggang sa muli!